bata kayo. Pero, yung speaker niyo po nag-emergency. So, ako po si Andy. So, naiintindihan niyo ako? Okay. And ako po si Andy, anak ako ni Pastor James, saka ni Colita. Laking church po ako ever since yung family parents ko, sa church, yung grandparents. Talagang basically parang breed. Kuya pa rin ako. Ayan. Parang breed ako na maging tagapaglingkod sa church. So, ano ko, mabait ako eh. Diba? Mga estudyante ko. Mabait ako, honor student ako. Never ako lumayo sa poder ng magulang ko. Never ako nag-try ng minom or na mag-smoke or na kung ano man. Bata pa ako, nagtuturo na ako ng Sunday school. Sumali ako sa ministry sa church. Kaya yung ibang mga binata at saka dalaga dyan, mga estudyante ko sila, kahit magkalapit lang kami ng age. Pero nung high school ako, when I was in high school, parang second year yata. Naalala ko yun, first day of school, tapos may pumasok na bagong estudyante sa school namin. Matangkad, pogi naman siya, singket, din sa parang ko yun ba ako. Pero, hindi talaga sa yun ba ako, pero unang tingin ko pa lang, alam mo na na hindi siya Christian. Sabi ko, okay lang. Kaya hindi talaga pwede. Tapos, siguro, sorry, pawis na kayo. Siguro, a few weeks after nag-start yung class, nalaman ko, yung crush ko na yun, may crush pala sa akin. So, yes, taray. Hindi, sabi ko, dahil alam ko na hindi naman siya Christian. Isang na yun eh, isang warning na siya. Kasi kapag ka-Christian ka, kapag ka-Christian ka, if the person na nagugustuhan mo or naliligaw sa'yo or nililigawan ka is not a Christian, hindi na agad. Huwag mo nang pilitin. Huwag mo nang, nadadala ko yan sa church. Mga Christian yan. Huwag mo nang pilitin. Kasi the fact na ikaw, tinagam mo ang Panginoon sa puso mo, tapos yung tao na yun hindi, wala nang question tungkol lang, hindi na option yan. So, anyway, ayun, tapos ano nangyari, niligawan ako. By that time, hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend talaga. Yung kasi nung panahon namin, pero, tapos niligawan niya ako. A few weeks after niya akong ligawan, nalaman niya, or at least nalaman ko, na yung girlfriend niya, before ako, buntes. So, pangalawang red flag na yun. Isang buwan lang nangyayari. Namatay naman. Ayun. Tapos, edi nalaman ko na, na buntes siya. So, pangatlong red flag na yun, di ba? Parang, hindi pwede, hindi talaga pwede yun. Pero, even though alam ko na yun, parang, yung part of hindi, kasi yan siya eh, pogi siya, tapos athletic siya, tapos kahit na ang daming mga people around you are saying na, ingat ka, hindi yan, ikaw, pinipilit mo pa din, parang, yung dami nang nilagay ng Panginoon na barrier sa harap mo, pero ikaw, hindi ako lang, kaya pa, malulusatan ko pa, masisingit ko pa. Tapos, basically, hindi ko talaga siya sinasagot, kasi nga, may anak na siya eh, second year ako doon, so, mag-4th year na ako. Sinagot ko siya. Kahit na alam ko na, may anak na siya. So, during this whole time, hindi ako nagpabaya sa church, hindi ako nag-stop mag-ministry, although alam ko na yung mga bagay na ginagawa ko, hindi ko nagagampanan to the fullest. Pero nandun pa din ako, hindi naman ako nawala. Tapos, eventually, summer ng 2011, summer camp sa Bulacan, last day ng camp, preaching, tapos yung lagi natin kinakanta, rescue, yun yung theme song namin. Tapos, nung last day ng camp, na the Lord was calling me na mag-full-time ministry. So, saan yung mga kabatch ko?
school. So, nung kabatch ko eh. Sila Ate Lara, sila Ate Asta, sila Pastor Kenzie. So, tinatawag niya ako mag-full-time ministry. Ang ginawa ko, dahil may konting sense pa naman ako, nakipag-break ako. Tapos pagtapos ng 2 buwan, nakipag-break ako. So, naging kami na naman. So, nasa calling ako ng Panginoon, pero alam ko na yung heart ko and yung mind ko, hindi ako fully nag-surrender. Kasi pinipilit mo pa rin yung sarili mong decisions eh. You might be thinking na, siguro kasi yung Christian family sila, busy sila sa church, kaya hindi sila nabigyan ng attention. Hindi totoo yun. Kasi never nagkulang sa akin ng reminder, never nagkulang ng warning, never nagkulang ng pagbabantay. Pero kasi pag matigas yung ulo mo, kahit na alam mo hindi tama, kaya mong gawa ng paraan eh. Kaya mong lusatan, kaya mong gawa ng detour, kahit na alam mo na hindi ka nasa tama. So anyway, nasa Bible school ako, first year ng Bible school. And then, summer ng, kasi second year ako. Tapos around June or July, kasan yung Holy Spirit sa Ate Claire? Yung Holy Spirit ako dyan eh. Ate Claire, saan ka? Ayan. So Ate Claire, sabi niya sa akin, so, basically, kasi hindi naman siya Christian eh, di ba? So long story short, may nangyari sa amin. Tapos sabi ni Ate Claire, mga June, alam mo, lumalaki ka. Feeling ko, ay talaga, thank you. Sabi niya, hindi, lumalaki ka. Hindi ka tumataba, pero lumalaki ka. Sabi niya, kung paano laki? Sabi niya, yung buong katawan mo, lumalaki. Sabi niya, magpa-check ka, baka may hormonal imbalance ka, may ganun ka pa. Tapos, di syempre, kinabahan na ako kasi guilty ka eh. Alam mo na, may ginawa ka eh. So, pinag-ipin mo. Sana hindi, baka hindi naman. Tapos, ano nangyari si Ate Claire, sinabi niya sa mami ko, tapos na-remember ko yung araw na yun, nasa school ako, may klase ako. Tapos, tinawag niya ako, may dungeon yung school. Di ba tawagin ka pa lang sa dungeon, kakabahan ka na eh. Tapos, tinawag niya ako, tapos, tinanong niya nga ako, kung buntis ako. Sabi ko, hindi naman. Sabi ko, hindi yata. Kasi hindi ka naman kapag-deny, pero sabi ko, parang hindi ko alam. Kasi hindi ko talaga alam. Kasi ang nangyari nun, the whole summer, hindi ako nagkaroon, hindi kinakabahan ako. Tapos nung mga bandang June, nagkaroon ako. Sabi ko, okay, hindi. July na to. Sabi ko, hindi ako buntis. Tapos, pag uwi namin sa bahay, lala ko galit na galit yung mami ko kasi tinatry niyang magtago kay daddy. Tinatry niyang magtago kay daddy. Tapos may dala siyang pregnancy test. Tapos galit na galit siya sa akin kasi di ba kasi yung pregnancy test, hinihihiran mo yun eh. Tapos pinapag-CR niya ako, hindi talaga ako nasa-CR. Totoo talaga na hindi, kasi kaka-CR ko lang bago siya dumating. Tapos nagagalit na siya, nag-init na siya. Finally, meron. Tapos, nandun naman ako, nagpukulong ako sa loob ng CR. Siyempre, nag-take ka ng pay na. Dahil hindi naman, hindi ko na ulitin, sorry, hindi ko na, makikipag-break na ako, tapos na, wala na ganun. Tapos, bigla nang binuksan yung CR, sabi niya, lumabas ka. Kasi ito yung puso ko, ganyan naman ganyan. Kasi kabang-kaba na talaga ako. Nilumabas ka. Kasi naging ginawa niya, nilabas niya ako sa church. Kasi yung bahay namin, kadugtong lang ng church. Tapos nilabas niya ako sa church, nilipat niya ako dun sa kwarto sa taas. Tapos, dun niya ako kinausap. Actually, hindi niya ako kinausap kasi iyak siya ng iyak. Tapos, by that time, wala na talaga akong magawa. Nakalimutan ako, sorry ako ng sorry. Mga sorry. Kasi yung, ayun na, naiyak na ako, umiyak na rin yan. Hindi kasi yung parang yung maging, masirisipin ka nila. Hindi, yung mangyari sa iyo, parang, ayun ba yan, nakakahiya. Pero yung mangyari yung sa'yo, na anak ka ng pastor, nag-ministry ka sa church, tapos, never naman nagkulang yung magulang mo, sobrang faithful sila ever since. Tapos, ikaw, mangyari sa iyo, mas times 2, baka nga hindi pa eh. Kasi, now, hindi lang, minsan tayo kasi, isang lesson yun sa akin, na you feel like your decisions or yung choices na ginagawa mo sa buhay mo will only affect you. Hindi totoo yun. It will affect everyone around you. Maapektuhan yung family mo, yung pag-aaral mo, yung friends mo, yung church mo. Kung saan ka man nilagay ng Panginoon, maapektuhan ng bawat desisyon na gawin mo. Kung feeling mo, wala naman silang pakialam, ako lang naman yung magsasuffer. Hindi totoo yun. Take it from me, hindi talaga totoo yun. So
umuwi ako sa bahay. Medyo, so fight na ako. Never ko sinabi kahit kanino, pero umuwi ako sa bahay, tapos for a week siguro for the next week, nilaglag ko yung sarili ko sa kama, hoping na hindi kaya ako naiiyak kasi ito taon na nagawa kong saktan yung alam ko ng ganung way. Sobrang intolerable para sa akin. Nilaglag ko yung sarili ko sa kama. I remember I think twice pa yung sinuntok ko yung son ko. Before kasi by the time ko nalaman na buntis ako kay Daki. Kita niya yung gano'n ko sinusundan. By the time ko malaman, I was already almost 6 months pregnant sa kanya. At parang hindi mo nalaman. Kasi bago ka mo buntis, ganito na yung tsura ko. Malaki tao talaga ako. Tapos, nung time na yun, nag-bagyo kami, nag-horseback riding kami, nagkarera pa kami ng mga pinsan ko, tapos, nagkakarate ako, nag-sparring pa kami ng daddy ko noon, binaliktad niya ako, lang talaga ako sa point ko na nag-sparring. Nag-camp pa ako, dati pa lang rin ako sa first kami, yung malilit na semento na gano'n, tapos gagapang ka sa loob, na hindi magkasa yung shorts mo, pero kailangan mong dumaan doon. But after everything na ginawa ko, after everything na yun, na nangyari during that whole time, hindi hinayaan ng Panginoon na mawala yung anak ko. And for ngayon, looking back, sobrang hanggang today, hindi ko ma-imagine kung hindi siya pinanganak. Kasi it's not a punishment. Hindi siya parusa for kung ano man yung ginawa ko, hindi siya punishment for my shortcomings, or for my failures, or sa pagsisinungaling ko, or sa pagkakasong. He is not punishment. Binigay siya ng Panginoon para pigilan ako from further destroying yung sarili ko. Kasi kung hindi siya binigay ni God sa akin, malamang wala ako sa harap niyo, being able to share, not kung ano yung shortcomings ko or yung kasalanan ko, but to be able to share to you kung paano turn around ng Panginoon lahat ng pagkakamali ko, lahat ng pagkukulang ko, and use it to glorify His name, para siya lang yung may taas. So ngayon, nalaman ko sa kanya, nalaman ko na boyfriend, nalaman ko na pinag-ibig siya. Parang buong 6 months, lumipas sa isang araw. Ayun siya. Ngayon ko yun. Zaki! Zak! Come here. Pero, so yun. So, ayun na. Nandiyan na eh. Sinabi nila sa daddy ko, wala ka boy. Pero yun yung isa sa kasi mag-isa akong girl. May 6 ako na kapatid na boy. 6 na. 5. Hindi, isa. Yung isa nasa likod. Pero 5 sila na boy. Tapos panganay ako na girl. So, sobrang daddy's girl talaga ako. Tapos sobrang I think if there's something I regret, hindi ko nare-regret na nabuntis ako at 17. Sino 17 dito? Babae naman. Sino ba ganyan ako? Sino 17 dito? Betayo ka. Yan. Hindi ganyan na tsura ko, pero ganyan na. So 17, I don't regret giving birth at 17. And there's something I regret na nasaktan ko yung buong pamilya ko dahil sa decision. Parang at that time, iniisip ko, parang sobrang unfair naman. Kasi yun lang naman yung ginawa ko eh. Hindi naman ako may party, hindi naman ako, never ako wait lang. Mag-hi. Anong lunas pa po dito eh? Dali. Ito. Sige na. Ganyan siya kahit sa church namin. Pag-break sa church, tatakbo siya sa harap, tapos sasayaw siya. Pero
biggest regret ko kasi I know na na-disappoint ko most of all my family and the people around you. And hindi lang sa akin bumalik yun eh. Hindi lang siya bumalik na, ay, ano yan, ang panahon ng pastor. Bumalik siya sa buong pamilya ko na, kasi yung pamilya nila sobrang busy. Kaya hindi nag-pay attention sa mga anak nila, which is not true. So, sa akin, ayun nga, yung kwento ng auntie ko kanina, hindi ko siya nanay, auntie ko siya, kamukha ko lang. Pag sundo niya pa lang sa akin, iyak na ako ng iyak. Pag sundo niya pa lang sa akin sa bahay, like kumakagulgul ako sa kakahiwa. Tapos hindi niya ako kinakausap, nakukulit sa kotse na ganyan. Tapos dito talaga kumikibo, lalo ko umiiyak kasi wala akong kausap. Kasi iyak ako ng iyak nung pagpasok namin sa mega clinic, iyak ako ng iyak. Tapos hanggang pagpasok doon sa doktor, hindi talaga ako tumigil. Hindi ako tumigil. Tapos the only thing na sinabi niya sa akin, na huwag ka na umiyak, hindi yan good para sa baby. Yun lang yung sinabi niya. Tapos kahit yun lang yung sinabi niya, iyak talaga ako kasi parang, it was reality check. Parang nag-flashback sa'yo lahat ng dapat hindi mo na ginawa to, dapat umpisa pa lang hindi ko na siya sinagot, dapat hindi ko na siya naging crush, hindi na siya napunta sa school, dapat ganito. Lahat ng past experiences mo that led up to where I was nung araw na yun, nag-flashback siya sa akin. Tapos, so, nalaman nga namin na buntis ako, na mag-6 months na akong buntis kay Jackie. Tapos umuwi na kami. Tapos even nung pag-uwi sa bahay, hindi pa naman ako kausap ng dati ko. Hindi ko sa kalaman. Hindi talaga ako nakakausap. Siguro ilang araw din yan talaga na hindi nila ako kinakapinili ko. Pero isa sa remember ko, nasan si Drew? Nasan si Drew? Hindi ko kaya yan dito sa likod. Isa sa nare-remember ko na nag-break ng puso ko was nung time na sinabi namin sa kanya, pati kay Lucas, yung kapatid kong body, na pinagkakaguluhan ng bakit. Kaya so, kasi happy ako panganay ako, diba? Tapos, lahat ng kapatid ko, si Drew malayo agad namin, 5 years agad namin ni Drew, tapos si Lucas 10 years. Pero, kasi ito was nung finally, bago pala yun, nung finally kakausapin ako ng daddy ko, pinapunta nila ako sa kwarto. Pagpasok ko pa lang, si Drew, iyak sa iyak. So alam niya na, kasi hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya. So nung lumapit ako sa daddy ko, nakayakap ng mga ultrasound. So kasi wala ka nung, what else is there to say? Diba, kung kayo yung nasa kalagayan, ano ba sasabihin mo? Wala ka lang ibang pwede sabihin eh. So, sorry ako ng sorry sa kanya, tapos rin namin na-explain kay Drew. I think, alam mo si Lucas din nandun, na-explain namin sa kanya. Pero, the whole time, ang naaalala ko na lang talaga is iyak ako ng iyak, tapos sorry ako ng sorry. Pero kasi kapag gumawa ka ng decision na naka-affect sa buhay mo, and sa family mo, wala ka nang magagawa eh. Kahit makailang sorry ka, kahit manalo ka ng Guinness World Record sa pagsasabi ng sorry sa isang minuto, hindi na mababalik yun. Hindi na siya hindi mo na ma-remove, hindi mo na mababago yung sitwasyon, nandun na eh. So, bumalik ako sa room ko after no. Tapos, I remember, kaya ang life verse ko, sabi ng life verse ko, my heart and my flesh may fail, but God is the strength of my heart. Merong verse, kaya ko na lang ito. Huwag nakikipag-wait. Merong verse sa Galatians, ang sabi niya dito, ay dito na. Sa Romans, sabi niya, for I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, no height, no depth, or anything else in all creation, will be able to separate you from the love of Christ Jesus. Kasi kahit anong mistake mo, ang gagawin ng Panginoon, He will turn it around para makaglorify sa Kanya. Hindi
mahirap na mahirap na kapag ka nag-fail ka, or kapag ka nagkasala ka, or kapag ka na-trouble ka, mahirap bumangon lang, something na mas mahirap kesa dun sa pagbangon. Kasi kung paano mo bubuuin ulit yung guardrails na tinayo ng Panginoon para sa'yo nung umpisa pa lang. Kasi sinira mo na eh. Break mo na yung standards, break mo na yung rules, break mo na yung trust ng mga tao na nilagay na doon. Sinira mo na, paano mo bubuuin ulit yun? So yun yung isang bagay na mas mahirap. So, November 8, 2012, then November 7, punta kami sa hospital para kasi nanganganak na ako laban. Tapos, yung boys ko lang, hanggang hindi ka handang pakasalan yan, huwag mo nang isipin. You don't know how hard it is to wake up every morning na mag-isa ka, na malaki yung tiyan mo, tapos alam mo na in a few months, mga anak ka, mag-isa ka pa din. Ako, sobrang blessed ako kasi nandun yung family ko. Sobra. Pero, kung ikaw, ganun mo kamahal yung girl na yan, or yung tao na yan, ingatan mo, i-preserve mo. Huwag mong hayaan na 1 week moment will destroy kung ano man yung plano ng Panginoon para sa buhay mo. At saka, kahit pati sa girl, hanggang hindi, ako nga, na ako sa edad ko, may times, when I look back, before, wag mong sayangin yung time mo and yung sarili mo na sa ibang tao. Kasi sabi sa Panginoon, sobrang precious ka. Sobrang precious ka. Namatay siya para sa'yo. Binigay na yung anak niya for you. Tapos for you to waste it on people who don't even love you enough or don't even love God more than you, or na hindi ka kayang alagaan, hindi ka kayang protektahan. Ano na lang matitira dun sa tao na will para sa'yo ng Panginoon? Kung pinudpud mo na ng pinudpud yung sarili mo, wala na. There's nothing left to be proud of. There's nothing left na pwede mong maibigay dun sa tao na ibibigay sa'yo ng Panginoon kung sasayangin mo sa kung sino-sino lang. Na hindi ka naman sigurado na yun yung will para sa'yo ng Panginoon. Magtapos po na kayo ng pag-aaral. Kasi ako hindi ako tapos ng pag-aaral. Hindi nyo alam kung gaano mahirap na mag-aaral habang nanay, habang nag-ministry sa church, habang nagtatrabaho kami sa litan. Sobrang hirap na pagsabay-sabayin yun. Ang routine ko, I wake up ng 7 ng morning. Kasi nag-school na si Zaki. I wake up ng 7, bisa ko siya, talagang ko siya, pakainin kita. Ihatid ko siya sa school. Pag nandun sa school, ako naman yung papasok. So, mag-aaral ako. Tapos pagkatapos ng class ko, susunduin ko siya. Pag sundo ko sa kanya, uwi ako. On good days, uwi ako, patulugin ko siya, makakapag-stay ako with him. Mag-aaral ako, gagawa ko ng homework, ganyan. Babalik ko ulit ng school. Kasi nag-aaral nga ako. And then after nun, when I go home, kukunin ko siya, lalabas ako ng church kasi may ministry ako. Kasi hintayin ko siyang makatulog ulit bago ako makagawa ng assignment. Ganun ka, yung routine namin everyday. Pero hindi ko ipagpapalit yung anak ko para mas makatulog ako ng mahaba sa gabi. Kasi yung day na pinanganak siya, din naman lang pumutok yung water ko. Ano ba yun? Yung ayan yung panabigan, nawala siyang pumutok. So sabi ng doktor ko, dun ka na sa, even yung sa doktor ko na yun, sobrang sinet din yun ng Panginoon. Kasi yung doktor ko, doktor ng mga ate-ate ko sa church. So sobrang the best yun talaga. So nung, nangyari, alam niyo ba yung nilalabati ba? Alam niyo ba yun? Nalagyan ka ng tubo, tapos ikaw flash ka ng cold water. Para kapag ka nanganak ka, walang sasama na andito yung
ba? Hindi kasi may explanation to, ate ko nang bibiri. May explanation niya. So, hindi, ayun, tapos nung nag-relabor ako sa kanya, simula alas 9 ng gabi, hanggang alas 7 ng umaga, ni walang pain reliever yun. Tapos biglang pagdating ng umaga, hindi rin pala ako nanganak ng normal. Siniis din nila ako sa susunod, talagang pinarusahan mo, pinadalas mo talaga sa akin lahat. Pero, ano nangyari, even yun, sinilas ako, sabi ng doktor ko, pag hindi ka pa nag-dilate or pag hindi pa lumabas yung cervix, bumukas yung cervix mo, isi-CS kita. Eh, mas mahal ang CS eh. Pero mas mahal kapag emergency. Even yun, hindi kami sinarge ng doktor namin ng emergency. Sinarge na kami ng regular na CS. Tapos, nung ayun na. Sorry, kasalanan ko. So, nung madaling araw, na tinawagan ako ng doctor ko, alas 3, telling me nga na gano'n. Tawag na sila sa room, sa mami ko, kasi mami dati ko, nasa taas na. Nandun na sila sa room. Eh, sa polymedic po kasi, hindi ka pwedeng, wala kang kahit anong gadget, wala kang kahit sinong kasama, mag-isa ka talaga, the whole time. So, nandun ako sa labas nung room kung saan nila ako nilagay. Narinig ko, plak, may gumaganon. Yun pala yung mami ko, yung sinelas na kasi galing na Divisoria. So, maingay. Tapos tumatakbo siya sa hagdan ng hospital. So, edi yun na nga. So, kailangan mag-ahanap. At 7:50 ng morning, nasiyas ako kay Jackie. Since nung time na yon, sobrang binago ng Panginoon yung palapakan naman natin si Sir Alex. Nagpapalis lang ko lang kaba. Ayun, since that time, never na naging the same yung buhay mo. Buhay ko pala, hindi pala sa'yo, yung sa akin. Kasi mag-isa ko eh. Mag-isa ko. Literal akong single parent. Single talaga. For gigising ka ng mga 3 beses sa isang gabi, hindi naman siya umiiyak. Nakagano na siya. So, katitigyan siya gano'n, pero kapag umupo ka, iyak siya. So, mga 3 beses sa madaling araw, nakatayo kang ganyan. May hawak kang bata. Tapos tulala ka na kasi pagod ka na. Tapos even within the day, and hanggang ngayon, I would not spend a day na hindi kasama yung anak ko. Mahirap akong tanongin sa ate ko. Ate, hana ko kasi. Ate ko siya. Mas maliit siya, pero ate ko siya. Yung ate ko na yan, tatawag yan, alis tayo. Ang magte-text pa yun ganito, sasabihin niya, ate, nood tayo ng movie, 1 p.m. O talaga, o sige, sasamahan kita. Ganun siya mag-text. Para ba kapag ka-text ka niya, dapat available ka kasi kailangan ka niya. Pero hindi mo ako makakahatak ng between 1 p.m. hanggang siguro mga alas 3 ng hapon. Kasi pag pinapatulog ko siya, even if natutulog siya, gusto ko nandun ako. So, it took a while. Kasanayan ko yung ganung lifestyle. Kaya ngayon, hindi niya ako nakikita na nakikilaro, kasi hindi ko, mahirap, hindi ko talaga kaya. Pero, kapag when you do something sa buhay mo, anytime na you make a decision, nangyari na si Sir Alex. Anytime na you make a decision about something, wag na wag mong iisipin na para lang yun sa'yo. Kasi kahit feeling mo, walang pakialam yung mga tao sa paligid mo, or kahit feeling mo, wala naman silang magagawa, your decisions will not only affect you, it will affect other people. It will affect your family. Ngayon, guard sa akin, yung anak ko, siya yung pinakamalaking guardrail sa buhay ko. Siya yung pinakamalaki at pinaka-strong na guardrail for every decision, for every lakad, for every word, every choice na gagawin ko. Siya yung pinaka-malaking guardrail. More than my own self. More than yung buhay ko. Kasi now, sobrang biyaya ng Panginoon na tinuruan niya ako to no longer live for myself. Kasi yabang yun eh. Sa akin kasi yabang ko yun eh. The reason why pumasok ako sa relationship para subukan kung kaya ko. The reason why hinayaan ko na things will progress ng ganung bagay kasi feeling ko kaya ko. So number 1, hindi mo kaya mag-isa.
kahit na feeling mo ang lakas-lakas mo, feeling mo ang tatag-tatag mo, ang tapang-tapang mo, hindi mo kaya mag-isa. You cannot deal with situations na mag-isa ka. The Lord will send you godly people na magre-remind sa'yo, mangangamusta sa'yo, or even magkukwento lang sa'yo kapag ka sobrang pagod na pagod ka na. You have to be sensitive. Kaya natutunan ko na you have to be sensitive to those people na nilagay ng Panginoon sa buhay mo kasi hindi mo kaya na wala yung mga yan. Hindi mo kayang gawin yan mag-isa. Pangalawa, siguro sa akin ang, if ever, ang gusto ko ma-remember nyo, is that kahit na hindi naman ibig sabihin na gagawa ka ng mistake. Pero you don't need to make a mistake to learn. Hindi kailangan na lumaklak ka ng 10 bote ng alak para malaman mo na malalasing ka. Hindi kailangan na magyosi ka ng 10 kaha sa isang araw para malaman na masama yan para sa bagay mo. You don't need to make a mistake para matuto ka. Matuto ka dun sa mga tao sa paligid mo. Matuto ka through common sense. Matuto ka based sa kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Yun yung isa na kahit anong situation sa life mo, whether it be something happy or exciting or something na mahirap, ang pinaka pwede mong pagkuhaan ng comfort, ng lakas ng loob, ng encouragement ay yung salita ng Panginoon. Hindi mo pwedeng takbuhan yan. Kasi yung buong buhay mo revolves around that. So I had to learn to take time para umupo. Kausapin ng Panginoon, makinig sa sinasabi niya, magbasa ng Bible. Nung time na nangyari yun, ang prayer ko, after nun, sabi ko, Lord, hayaan mo na dumating yung day na makabalik ako sa'yo. Makabalik ako sa pag-serve sa'yo, makabalik ako sa pagtuturo, makabalik ako sa ministries ko. Kasi yung mga tinatawag kayo ng Panginoon, wag mong takbuhan kasi you will spend all your life trying to run away from the calling ng Panginoon na you will end up na miserable ka sa buhay mo kasi no matter what you're doing, alam mo na hindi ka niya doon nilagay. May iba siyang place for you. Pero ikaw, dahil sobrang preoccupied ka sa career mo, sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sa pamilya mo, you will do everything in your power para takbuhan yun. Kasi natatakot ka, but there's no other place na the best na pwede mong pagkalagyan kung hindi sa presence ng Panginoon, sa grace niya. Kasi the fact that you're here, the fact that I am here sa harap niyo, being able to tell you kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko, hindi yun dahil sa akin, hindi yun dahil mabilis akong makabangon, or hindi yun dahil anak ako ng tika ko eh. Wala silang magagawa, tika ko. Hindi yun dahil doon. Dahil yun sa biyaya ng Panginoon. Everything that I am and that you are today, the fact that you are here, lahat yun ay dahil sa grace ng Panginoon. And kung wala ka sa grace niya, wala ka rin dito. So, naalala ko na may isang kids concert kami. GPS yan ako from the church. Tapos sabi, nagko-concert sila. Nagdidirect, kasama po ako nagdidirect ng kids concert namin. Pagtapos, iyak ako nang iyak ko mga ate there. Kasi nga, dinisqualify ko yung sarili ko eh. So, hindi ko ma-enjoy yung presence ng Panginoon kasi saling kids ka lang. Imbis na yung privilege na binigay niya na tumayo ako doon, na mag-lead, na maturuan yung mga bata, tinanggal ko yung sarili ko doon. So, tagapalakpak lang ako. I remember, isang mabalik ako, malapit na ako matapos, parang nag-board na anyway. Doon sa, nung nalaman namin na buntis ako, we had to go sa church namin. Nung day na yon na we had to tell yung church na buntis ako. Sa totoo lang, umiiyak ako, pero hindi ako masyadong umiiyak nung sinasabi ko sa kanila na buntis ako or nung ina-announce. Pinaka-umiyak ako nung sinabi ng daddy ko na magre-resign siya. Kasi dahil sa sarili kong kasalanan, sa sarili kong desisyon, sa sarili kong
yung binuo ng father ko for the longest time, yung ministry na pinag-aanan niya ng buhay niya, masisira dahil sa akin. Mawawala. Pero, biyaya ng Panginoon, yung testimony niya, mas malakas kaysa sa kahit anong kasalanan ko na hindi tinanggap ng mga pastors namin, yung resignation niya. Kasi, kung nagkataon na gano'n, hindi ko alam kung nasan ako. Kung nasan kami ngayon. Ayan. All because of the grace of God. Kaya kami na andito pa din. Hindi ako yung nasa labas na ini-invite, na miniministeran, na binibigyan ng relief or ng pagkain. Pero ako yung hinayaan niya ako na makabalik dun sa grace niya. May song kami, okay lang ba? Kakantahin ako. Hindi ko kakantahin. Pero may song kami sa choir. Yung song namin, it goes, God takes your circumstances and words that not like only He could. Oh, good. He puts them all together just the way You love me. For the world, for good. So keep on trusting. God is working. Kasi kahit anong nangyayari sa buhay mo, kahit na shortcoming mo, kahit na ikaw na mismo yung tumakbo, ikaw na mismo yung nagrebelde, ganun ka niya kamahal, na He will turn your mistakes for your good. Hinihintay lang, He only needs for you to say na, Lord, ito yung mali ko, ito yung shortcoming ko. Kasi until you admit, natutunan mo na antin mo, and kung ano yung hindi mo kayang gawin, doon lang siya pwedeng mag-work sa buhay mo. Hindi niya pwedeng, He cannot touch something, or He cannot work with something na hindi naman nakasubmit sa Kanya. So habang maaga pa, learn to listen to God, to the people around you, and be sensitive dun sa guardrails na nilagay niya sa buhay mo. Kasi nandyan yan, hindi para inisin ka, hindi para limitan yung mundo mo, para maging limited ka. Pero nandyan yan para protektahan ka. Kasi once nasira yan, mahirap na yan buuin ulit. Until you learn to submit yourself and your life to God's grace and to His hands. Thank you. Maybe, habang pinapakinggan nyo, iba sa inahan, parang gano'n din, masira din, nabasag din, because of my decisions in the past. I've made some, mga pangit na decisions. Wala yan, walang mangyayari masama sa akin kasi hawak ko naman yung future ko talaga. Yun ang akala niya. Nahawak din yung decision niya. Gusto ko naman, hawak mo naman talaga yung decision mo. Ang problema lang, hindi mo hawak yung mangyayari na magiging result ng decision mo. So when we are here today, let's say, you know what, Pastor, alam mo, gano'n din ako. I made some bad decisions lately, last year, this year, that caused a lot of hurt for myself, the family, for this and that. Or maybe ang prayer niyo, Pastor, mabait din ako tulad ni Ate Andy. Pero hindi pala ibig sabihin, palibasa mabait ka, like hindi ka magkakamali. Kahit lumaki ka sa loob ng church, hindi ka magkakamali. Nagkakamali ka pa rin pala, sumasabit ka pa rin pala. And you're saying, Pastor, I don't like that. And, ayoko lang gano'n. I want the best that God has for me in everything with my life. Kung Pastor ko, totoo pala yung sinasabi ng Panginoon na, I know the plans I have for you, says the Lord, plans na maging prosperous ka, and to give you a hope in the future. Then, Pastor, gusto ko ng gano'n. Kaya I also know that
the mistakes na pinaggagawa ko, yung mga tumatakbo sa utak ko. Yung mga ibang guys, dito tatawa-tawa kayo. Pero hindi kayo makaisip na ilang segundo na walang abandon na sa utak niyo. No, pag nag-games, di na makalaload ng games eh. Tama? Pinapanood yung mga girls sa tumatakbo. Wala ba effect? Oo. Yun yung pinapanood sa internet, by the way. May effect yun. May effect yun. Can you imagine if someone looked at your sister or your mother the same way? No? Grabe. So today, I want to pray for you. If kinakausap ka ni Lord kasi, Pastor, I've made some bad decisions lately and you know, I want to give it to the Lord. I don't know kung may chance pa ba ito, maayos pa ba ito, o ano. Pero man, I just want to pray and seek the Lord. You know, would you come to the altar so we can pray together? Maybe you're here and say, Pastor, I haven't made yung ganong klase decision, pero ayoko umabot doon kasi ramdam mo sa sarili ko eh. No? Hindi ba sa inyo nahulog na? Boom! Kaka-guardrail mo, kakalaro mo. No? Pinaglalaro mo, ginawa mong bobcar yung buhay mo. No? Hanggang nahulog, nagpatinulog ka na. Kaya nasa pangin ka. And you say, wow, how do I get out of this thing? You know, Panginoon lang ang makakatulong ko sa'yo. Sige sila. Pero kung ikaw lang mag-isa, wala din mamaya. Wala din mamaya. So I want to invite you to be come to the front. If the Lord has spoken to you, would you come right here and just really quick. And the Lord is speaking to you. Maybe may pinapakita yung Panginoon sa'yo habang nagsasalita si Andy. Parang, wow, ako yun na, ako yun, ako yun, ako yun. You know, uwi yung utak ko, yung takbo ng utak ko, para ako makakalusot ako. No, maybe ba sa inyo kaya ba? Hindi ako lumapit sa harapan kasi makakabisto ko. Bistado ka na! Nung bumuka yung bibig ko. Bistado ka na mga kaibigan ko, don't worry. If you think for a while, for a small while, na hindi bistado ng tao, yung ugali mo, yung nagalag ng ugali, yung decision mo, nananagilim ka lang, bistado na yun, kitang-kita lang, hindi si Lord, yung mga tao, yung mga tao. Jesus died for you, gave the best for you, give your best to God, give your best to God. Jesus died for you. Yung tao pinaglalala sa inyo ng Panginoon, lalo mga girls, hindi mo si Mr. Right? Then, para makuha mo si Mr. Right, dapat right ka pa rin, otherwise, si Roma mapupunta sa'yo. God, that Jesus died for you, paid a high price for you. It's time to say, I want the best for my life. Gusto ko yung best ng Panginoon, pero may pinapakita sa inyo, Lord, bigyan mo na sa akin yan, kasi mo yan, tama na to, ganito. Then, would you come to the front, so let's come and pray together, okay? Okay, we're not going to be long. If the Lord is speaking to you, kahit nandun ka sa dulo, o nandito sa harapan, it's time to say, tama na, ayaw ka. So, ayaw ko umuwi yung pareho same person nung dumating ako dito. Ayaw ko umuwi the same person I was nung dumating ako. Gusto ko pag-uwi ko iba. Gusto ko pag-uwi ko iba, yung mas malapit ako sa Panginoon, yung naiintindihan mo, yung plan na sa buhay mo, yun lang gusto ko. So that's you, let's come together and pray, okay? Okay? We won't be long. Thank you so much for your honesty. And I know it's, you know that God is speaking to you. You know na may pinapakita sa siya. Yung mga sinasabi niya sa'yo, oy, pag hindi ka nagbago, wasak yan. Pag hindi ka nagbago, sira yung buhay mo. Pag hindi ka nagbago, sira lahat ng pangako ko sa'yo. Pag hindi mo binigay yung buhay mo sa akin, purado lahat yan. Sayang lahat, sayang. Sayang lahat ng plans ng mundo. Sayang. Wala ko na manawa. We're all in the back, the front. Habang may malapit, we'll continue. The Lord is speaking to you. Come. And let's pray together. Okay. Alam mo naman yan eh. Alam mo naman yan. If you mess up your life, you mess up your life. And your family. And the people na nakaasa sa'yo. Hindi mo ka pagkano mo. Wala yun. Wala yun. So if you're serious, if God speaks to you, come. And let's come and pray. Lord, pag-iba na po, I want this to be different for my life. Gusto ko yung yun lang po ang gusto ko. Yun lang. Yun lang. Is there anyone else before we
pray. Maybe you're here and you say, Pastor, pwede ba mag-pray para sa akin? I don't know kung masasabi mo lahat kung nasa puso mo, pero pwede ba mag-pray na po para sa akin na counselor? Kung hindi na gusto mo, we have counselors here. Pakitaas mo yung kamay mo so we can pray with you, okay? Alright, meron ba sa harapan, sa likod, kung nasaan ka man? Would you kindly raise your hand? Is there anyone here? Okay, is there anyone here so we can... Let's come together and pray. Father, we come before you, Lord. Salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po sa iyong plano sa buhay namin. Salamat po na bilang Diyos, kabutihan mo, Panginoon. Ngayong oras na ito, ngayong panahon ito, Ama. Ikaw po, hindi po sa bawat natin sa harapan. Lord, as there are, show them, Lord, the things that are destructive, Lord. Yung kasitaan, Panginoon, sa kanilang buhay. Pakita mo sa kanila ang iyong lubos na pagmamahal, Panginoon. Pinihiling namin ang lahat na ito, Panginoon, sa iyo. Ikaw po maitaas. Ipakita mo, Panginoon, bigyan mo kami ng tapak na mag-decide para sa dapat namin yung Panginoon. Lahat na ito, ipinibigay namin sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.